Kabaliktaran daw noon dahil ito ang itinuring ng capital ng buong Palawan noong 1600s. Kaya bakas pa rin ang mga estrukturang ginawa pa noong panahon ng mga Kastila, gaya na lang ng sikat na Fort Santa Isabel. Dahil nakapwesto ang Taytay sa northern part ng buong Palawan, napaliligiran nito ng tubig. Kaya rin may kalayuan ang biyaheng patungo rito. Para sa aking team, lumipad muna kami patungong Puerto Princesa. Mula rito, bumiyahe naman kami via van patungong Taytay for 3 hours. May kalayuan pero okay na rin dahil may mga kakaibang stopover naman na sikat sa mga turista. Iihi lang ako, ano ba kayo? Kalain mo, kaya pala, unlimited selfie. Unlimited selfie dahil pagpasok mo sa CR, you're on the way to Taytay. Ito yung sinastopover ng mga turista para umihi. Ihi na ako. Matapos ang isang stopover at halos 2 oras na biyahe, narating din namin ang bayan. Yung Taytay, hindi lang siya masyadong na-discover kasi nga parang daanan lang siya ng mga foreigner. Yung iba dumidiretso sa El Nido, which is crowded na ngayon. Pero some of our guests, sinasabi nila na maganda yung Taytay. The best yung Taytay dahil sa mga na-experience nila. Yun yung isang asset ng Taytay. Unique, masyadong tahimik, yung as in makakapag-relax ka. Tahimik at simple, yan ang panghatak ng Taytay. The basics of a tranquil vacation, kumbaga. Mas maingay pa ata sa lugar na to ang kumukulo naming sikmura. Kaya una sa aming itinerary, ang kumain. At least alam natin na tawing kakain tayo dito sa Casa Rosa. Well-guarded tayo. Dahil nandun ang Fort Santa Isabel. Siyempre, hindi na gumagana ngayon, pero ganda lang tingnan, di ba? Nice view, nice scenery. It's the ocean, medyo elevated area ang Casa Rosa. And stars of the show. Talakitok. Clalays. Alimasay. Sinigang ng hipon. Grilled pusit. Lumang makina. Ito talaga sa mga paborito kong deep sea fish. Oh, boy. Wakanga. Pero ito talaga yung pinaka-paborito kong parte. Ito. Yung ganun. Naku, bakit? Pero parang, you know. Oh, love it. Stuffed pusit pa to. Tingnan natin kung ano nasa loob. Yan ha. Wow. Ano paborito niyong parte ng pusit? Tentacles na, correct. Food's pretty good. Di lang masarap na pagkain at magandang view ang meron. Meron din silang accommodations. Di mo naman kailangan ng aircon dahil mapresko ang hangin dito. Sulit na sulit, right? First time here in this side of Palawan. Alam ko lang, gutom ako at gutom ang crew ko. So, tama na ang dada, sasabihin ko na ang magic words. Kaya na tayo? After that lunch, off to the waters of Taytay we go. Swerte namin dahil sakay kami ng speedboat ng hotel kung saan kami naka-check-in dito sa Taytay. Kung rerenta kayo ng bangka para mag-island hop, hindi ganun kamahal dito. Sa budget na 3,000 to 4,000 pesos per group of 4 to 6, solo nyo na ang bangka. At malilibot nyo na ang mga isla mula 8 a.m. to 4 p.m. Not bad, right?
First stop sa aming itinerary, ang Nabat Island for snorkeling. Dapat natin puntahan itong isla na to. Isa sa mga isla na pinupuntahan ng mga turista around the area. Nabat Island. Well known for their super ganda daw. Sabi nga ni ate, super duper gandang coral reef. Siyempre kapag may magandang coral reef, yung buhay na buhay na rin ang turista. Well, there's only one way to find out. Tapunin kita ngayon dito. Siyempre, when I jump, they jump. Parang talon. Ganun lang. Ito nga, jump now, think later mga bihero. Hehe. Kahit ilang beses ko nang nakita ang yaman ng Palawan mula sa ilalim, talaga namang hindi ito nakakasawa. Welcome to Flower Island! Sir, welcome to Flower Island! So mag-swimming, Chong? Kahit hindi mo aso, parang gusto mo maging aso, di ba? Lalo na kapag nandito ka sa napakagandang isla. Tapos nun parang isipin mo na aso mo talaga, nasusundan ka niya. Dahil wala na siyang ibang masundan. Okay, sa unang pagtapak natin dito sa isla. Flower Island is what they call it. May konting kalayuan. Ito yung isang party pa ng Palawan na hindi natin napupuntahan. Napuntahan na natin ang Busuanga, Coron, di ba? Culion, yung area na yon. Napuntahan na rin natin ang Puerto Princesa. Napuntahan na rin natin ang El Nido. Pero itong Taytay ay nasa kaligtaan ng El Nido pati Puerto Princesa. At medyo alanganin siya dahil close na yung Taytay Airport. So you have to fly to Puerto Princesa, take a 2-hour road trip to a bridge na sira at lilipat ka pa ng van. Okay? Takes another 1 hour and a half or 2 para humabot ka na sa port. Pagkatapos ng port, kailangan mo sumakay ng high-powered boat. Malalaking makina. Abutin ka pa ng 1 oras. Now, is it worth it? Well, tayo lang nandito sa isla. Kasama ko yung aso. Kasama natin yung very hospitable people ng Flower Island. Ang ganda ng beach. Ang ganda ng setting dahil actually, yun yung hinahanap mo din eh. Yung medyo malayo. Kasi kapag malayo, wala masyadong tao. Yun yung hinahanap mo. Kung minsan kahit medyo hassle ang paglalakbay. Pero pagdating mo naman doon, yun, it's all worth it. Amber! Let's go! It doesn't get any better than this. Kahit gaano kalayo ang biniyahe natin, bawi na lahat ng pagod dahil sa sunset by the beach na to. It's another #sunset session mga biyero. Pero kung gusto mo talagang makita ang ganda ng view sa Flower Island, you just have to trek for 15 to 20 minutes para maakyat ang tuktok ng bundok na to. I'm telling you, pagdating niyo sa tuktok, ang view
priceless. Susunod, isang historical walk. Kita mo sir, walang makakaligtas ng mga pirata noon sa mata ng mga Kastila. At ang seafood feast, nakahay na. Baked balmenbog. I'm sure curious kayo. Kaya lasa ng balmenbog. Kaya lang. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Sama ka sa biyahe ko? Matapos mag-witness ang napakagandang sunset, you know what time it is, mga biyahero? Marami naman mapagpipili ang kainan around town na naghahanda ng murang pagkain. It's dinner time! At ang maganda sa arrangement namin sa Flower Island, kasama na sa package na 7,600 pesos per night ang full board meals. Not bad considering we are in Palawan, guys. Now, it's dinner time. I'm eating my soup. Please serve me soup. Honey crab salad. Honey crab salad. Honey crab soup with corn. So, ayos na tayo sa appetizer. Ito na tayo ngayon sa ating buffet. Hi! See, look at them. They're just watching us. I think crab and corn soup, kinain natin kanina. Ito yung kanin. Ang science ng kanin, ay, ahaba na yan, sir. Plain rice. Roasted chicken. Yun. My God. I think medyo interesting. Ito yung tinatawag nilang baked balmenbog. 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 Part of the crustacean family. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Parang nakainin natin to eh. Taba, sir, ah. Parang siyang kuratsa. Di ba? Parang ganun. Kuratsa siya. Mainit-init pa. Tapos naglagay pa sila ng cheese sa ibabaw. Steamed fish. Always take advantage of seafood, lalo na kapag nasa isla kayo. Sauce, may luya, may got spring onions. Smells so good. Kilala sa Palawan bilang pitik-pitik. Marami ng rock lobster dito. Ang balmain bug o pitik, kung tawagin ng locals dito, kamag-anak ng mga hipon at mga alimango. At ang style nila ng pagluto nito, baked. Ang tanong, kasing sarap din kaya siya ng ibang mga shellfish? Okay, to cut to the chase, balmenbog. Kasi alam kong 8ish na ngayon, Friday, gutom na kayo, probably tapos na kayo kumain. Pero I'm sure, curious kayo, okay ang lasa ng balmenbog. Zoom in mo yan, papi. That's a good sign. That's a good sign. Sinaksak mo ng fork mo. Tapos biglang kumalas lang yung meat from the shell. Are you ready? I'm ready. It's fresh. Sarap ng lasa niya dahil may konting alat siya galing sa keso. Pero hinahabol mo talaga dito yung texture ng... Alam mo yung texture ng lobster, texture ng kuratsa. Alam mo yun? Kasi pag crab, sarap din yun eh, puti no? Pero hindi mo nakukuha yung crunch eh. Hinahabol mo yung crunch ng lobster pag mo... And it's not really that often nakakain tayo ng... Repeat after me. Balmenbog. Balmenbog. Nakalimutan ko na actually spelling kaya... Balmenbog. Di ba mas mag... Kasi galing ka dito. Uwi ka ngayon. Sabi mo, grabe, pa, ma, or grabe, barkada, meron akong kinain, pitik. Walang ano eh, walang dating eh.
I ate something bomb and bow. Di ba? May mas dating. Bomb and bow. Roasted chicken. Steamed fish. Isisip kanin, iputing kanin. Balat ng manok na may konting herbs and spices. Kain na tayo. Nakatutuwang isipin na meron pa rin ganitong katahimik at di masyadong commercialized na lugar sa Palawan. Di mo maiisip na dati itong capital ng buong probinsya. Capital of town, which is dahil sa Spanish era with the Port Isabel. Wala tayo sa Intramuros mga biyahero ha, pero ang istruktura may pagkakapareho. Ang Fort Santa Isabel ay ipinangalan sa prinsesa ng Espanya noon. At ang pagpapatayo nito, inabot ng 7 dekada, 71 years to be exact. Wow! Naging silbi itong lookout nila laban sa mga dayuhang pirata noon. Naikwento rin sa akin na ang fort na to ay siyang naging depensa ng mga Kastila laban sa mga piratang Moro at mga nagtatangkang sumugod sa kapital ng Palawan. Makita mo sir, walang makakaligtas ng mga pirata noon sa mata ng mga Kastila. Fully functional pa rin ang chapel na to for private weddings. With this view, wow, how romantic. Well, I myself am not really into history, but this place is worth visiting. I-check out naman natin ang view ng Taytay underwater. Diving pa more! Nagsisimula sa budget na 1,800 pesos ang gear at ang bayad sa dive master na aalalay sa inyong dive. No wonder, tinawag na Coral Garden ang lugar na to dahil sa buhay na buhay nitong marine life. Matapos ang nakakagutom na diving, isang lunch sa aming bangka ang nakahain. Tayo po'y mag-pray. Pero kung wala naman kayo sa dagat at magutom kayo sa Taytay, sikat din dito ang mga xiaolongan. Ang kilalang Vietnamese soup sa Puerto Princesa, meron din dito. Ang presyo ng isang bowl na Vietnam beef noodle na to, 50 pesos lang. Tipid na food venture, di ba? Up next, isang romantic view para sa mga lovebirds dyan. 50 meters off the shore, meron silang tinatawag na The Umbrella. It's a rock formation. And it's so beautiful. At tuloy ang ating island hopping. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Taytay. Nakaharap kasi sa South China Sea at parte ng Sulu Sea ang port dito.
Kaya maraming yamang dagat na mabibili. We are now on our second day sa napakagandang Flower Island dito sa Taytay, Palawan. And to make it even better, how about some breakfast? Good morning mga biyero. Kung gusto nyong mag-breakfast kasama ang inyong mga barkada, pamilya, no problem, meron naman sila talagang common dining area. Pero kapag gusto nyong maging romantic, 50 meters off the shore, meron silang tinatawag na The Umbrella. Isang rock formation. Tapos nun, meron silang setup dito sa taas. Pwede ka magpa-setup. Breakfast, lunch, dinner, you know. Or if you want to propose. Apparently, marami na pala nag-propose dito sa tuktok ng Umbrella Little Island na to. And it's so beautiful. It's so beautiful. Kapag umaga, medyo konting high tide, kailangan ka mag-boat. Pero kapag medyo dinner time, afternoon, pwede mo na lang lakarin yan. And I think, parang dinner time okay din. Or, sunset. Ha? Yun lang nga. Kapag hihingi ka na ng toothpick, isahan na lang. Medyo matatagalan eh. Or, nyari, extra order of rice, please. Mag-order ka na ng dalawa. Kita mo ako. 2 orders kagad para tapos. Diba? Marami na akong nagawa sa mga biyahe ko, guys, and this is another one for the books. Breakfast on top of a mini island. Check. It doesn't get any better than this. Roll super wide shot. Now, repeat after me. Hashtag, you love my job. After seeing that beautiful view, now it's time to check out my room. So, as expected, halos lahat ng kwarto nila dito ay nakaharap sa beach. Malapit lang sa beach. Ito is mga 10,000 peso cottages per night. Meron silang sariling hammock. Pero nahulog ako dyan, kaya kita mo naman. And this is my room. Pasok. Pasok, pasok. Pag malamig yung panahon, nakabukas yung bintana, no problem. Takot ka sa mosquito, no problem dahil meron naman tayong mosquito net. This is good for 2. But, pag meron kayo kasamang anak, kaibigan na sobrang close or third wheel, pwede matulog dito. CR! Nice color orange. Perfect for my cameraman. So, my bathtub. At mahiwagang baul na hindi pa nagagamit. There. Hindi ko napansin yun, ah. Hindi ko nga napansin na wala TV. I guess, hindi ko rin talaga hinahanap ng TV kapag ako'y naglalakbay or nagbabakasyon, di ba? Dapat ganun din kayo. Yan lang! Balik bangka at lipat isla ulit. Ito ang isla ng Baras. Bakit ito dinarayo? Dahil dito kumukuha ang mga karating isla ng supply ng pagkain gaya ng mga gulay at prutas. At syempre, pati mga manok at baboy. Isa itong Agri-Eco Island. Astig, di ba? So dito sa island ng Baras, which is probably mga
10 to 15 minute boat ride from Flower Island. Gumawa sila ng parang, I guess, self-sustaining, eco-agri, type of system here. Kung saan nagko-culture sila ng manok, nagtanim sila ng mga iba't ibang klaseng gulay, kaysa pumunta pa sila sa napakalayong bayan ng Taytay or other, I guess, other main towns para mag-market or bumili ng kung ano-ano. Sila na mismo gumawa, sila mismo na nag-plant, sila na mismo nag-cultivate, nag-culture, at nag-aani. Ang tinatanim pala nila dito, yung mga gulay na kasama sa famous Bahay Kubo song. Bahay kubo kahit munti, ang alaga kong aso ay sari-sari. May manok, singkamas, may kamote at manas. Palaya, sitaw, some grapefruit, and some pineapple. Di lang gulay ang kanilang naaani. Check out their poultry farm. Chicka, 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 chicka. It's right here, we're now in the wild. Here in Barras. Where's Bogut? Yeah, chicky, chicky, chicky. You want some matey, matey? See? They're scared. They're not. They're scared. They're not. They're scared. They're not. Roasted chicken. Rellenong manok. Fried chicken. Pinaupong manok. Halika! Halika dito! Halika! Chicken satay. Or should I say, chicken patay. Okay, cut naman tayo for mga vegetarian. Ito yung mga binabahay lang namin yung mga manok. Dahil wala silang titirahan. Pero inaalagaan lang namin sila at hindi sila kinakatay. Sila ay chicken pets. Cut! Nice. Good, good, good. Dito naman sa isa ng Malutamban, by the beach, ang kadalasan ng paboritong pwesto ng mga gusto magpiknik. Makakapagpahinga kayo dito with the ocean as your background. The best din ang selfie rito dahil napakaganda ng lugar. Alam niyo yung tipong sa ganda ng lugar pwedeng gawing location para sa isang music video ng boy band. Abangan ang huling hirit ko sa Taytay. Madilim ang loob ng cave pool na to. Kaya naman ang producer ko, ayun, kinabahan. Uy, ano yun? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? When in Taytay, Palawan, take the local trike para makapaglibot around town. Here, going to terminal by tricycle po is 60 pesos. Then, kung going to El Nido ka, magte-take ka ng van or bus. For bus, it's 150. Then, for van is 200.
from here, yung Taytay going to Puerto Princesa, ang 4-van is, it's 350, then 4-bus, 280. Kung naghahanap kayo ng pasalubong options na pampogi points sa iyong loved ones, sa palengke, may pinakamurang options, gaya ng seafoods. Mura lang ang bilihin dito kasi mas malapit ang pinagkukunan. Mura ang Taytay. Mahal sa El Nido. Mahal talaga sa El Nido. Dito kasi karamihan ang gagaling din yung mga binibenta. Welcome! Poblacion Taytay Market. Mas mura rin ng 10 to 20% ang isda rito kaysa sa Manila. Pero dahil may kahirapan ng mag-transport ng sariwang isda, perfect na take home sa inyong darling ang daing! Kung gusto nyo naman ng island-inspired handicrafts, magtanong lang sa locals. I'm sure makakakita kayo around town. Pero isang biyahero tip, bumili mismo sa mga gumagawa. Mas mura kasi ito sa kanila kaysa sa mga binibenta sa tindahan. Huwag na lang mambarat mga biyahero ha. Isipin nyo na lang na makakatulong kayo sa kanila. Anong hinahanap namin? Secret! Nandito raw kasi sa Elephant Island ang Secret Cave. At di pala birong matuntun ito mga biyero. Halos maligaw kami sa dilim ng daan. Kaya mga biyero, kailangan kayo magpasama sa isang guide o lokal na kabisado ang isla ha. Finally, nahanap na rin namin ang secret cave na to. Yan na, di na siya secret! Pero syempre, dahil matapang ang aking crew, aba, nauna pa sila sa akin sa loob. So, dito tayo ngayon sa Elephant Island, o kuya? Elephant Island. Tapos, isang malaking bato ang Elephant Island. Pero meron dito parang secret passage na makakaabot ka sa isang private swimming pool. Private natural swimming pool. Pero dahil nga alam nila na may hidden lagoon na gumawa na sila nito para at least mas madali ang pagpunta dito ng mga turista. Medyo nakakatakot dito mga biyahero dahil madilim ang loob ng cave pool na to. Kaya naman ang producer ko, ayun, kinabahan. Uy, ano yun? Check! Naman ko! Kagaw buhay ka. Okay. I like it. I feel like an explorer, an adventurer. I am hungry. Ay, katakot dun, katakot dun, mami. Ako na, mama. Sa daming beses ko nang napuntahan ng Palawan, iba ang biyahe ko rito sa Taytay. Masasabi ko na mas tahimik at mas mura siya sa karatig ng mga sikat na lugar ng Palawan, gaya ng El Nido at Puerto Princesa. Bukod sa ganda ng tanawin at sariwa at masarap na pagkain,
ika matatapos sa nature tripping. At para sa akin, yan ang mga sahog na nagpapasarap sa kahit anong biyahe. Ito yung kanin. Ang science ng kanin. Ay, nakapala yan, sorry. Tinatanim pala nila dito yung mga gulay na kasama sa famous Bahay Kubo song. Bahay kubo kahit munti, ang alaga kong aso ay sari-sari. May manok, singkamas, may kamote at manas. Ako ay ang palaya. Lalo na, meron ako narinig na meron daw mga na stuck na mga sexy models na hindi pa nakakita ng lalaki. Oh. Mga male models. Ay nako, ano, Ray, punta na tayo? Sino nag-aawak ng camera? Eh, hindi na ako, sir. Ilagay ko sa ano. Mukha siyang intestine ng alien. Ganun ako, napaka-adventurous ko, di ba?